Dinala ako ni Lieutenant Rubin sa kanyang bahay at doon ko isinaliwalat ang lahat-lahat ng mga nalalaman ko. Aaminin kong magaan ang loob ko sa pulis na ito. Hindi rin ako nakaramdam ng takot dahil nang titigan ko ang mga mata niya ay hindi naman ako baliktad sa aking reflection. Napapaisip pa ako bigla kung bakit hindi ko man lang napapansin ang mga bagay na iyon mula sa magkakaibigan. Nag-usap kami ni Lieutenant Rubin ng masinsinan. Nakikiusap din ako sa kanya na kung pwede niya ba akong samahan na kunin ang mga gamit ko. Dahil wala akong kahit na anong damit dito maliban sa maliit na wallet na dala ko nang naglalaman lang din ng iilang daan. Mabuti at pumayag din ito, kaya sinabi ko na mamayang hapon kami babalik sa lugar na iyon dahil alam kong wala doon ang mga kasamahan ko dahil nag-aaral ang mga ito. Lumipas pa ang mga oras at naghanda na kami. Aaminin kong maraming alam tungkol sa pangontra ang pulis na ito dahil may binabad itong dalawang patalim sa kalamansi at asin. Hindi ko alam kung para saan iyon. Ang sabi niya pa na sa panahon daw ngayon ay hindi na basta-bastang tumatalab ang asin lamang sa mga aswang. Dahil maraming klaseng aswang daw ang nabubuhay sa mundong ito. Minsan ko pa siyang kinausap na manghihingi na lang kami ng tulong sa ibang mga kasamahan niyang mga pulis. Pero agad na tumanggi ang lalaki dahil hindi raw naniniwala sa aswang ang kanyang mga kasamahan. Tubong Bacolod raw siya at manggagamot ang kanyang lolo, kaya alam daw nito ang mga pangontra sa mga aswang. Bukod sa patalim nitong nakababad sa kalamansi, meron pa itong malaking itak. Ang sabi nito ay hindi raw sila pwedeng gumamit ng baril dahil maingay daw. Baka mas lalong magkakagulo at mapapahamak daw sila dahil wala daw silang matibay na ebidensya na mga aswang ang mga pupuntiryahin nila. Nang sumapit ang dapit hapon, ay agad silang nagsihanda. Pinabihis pa siya sa lalaki ng damit. Nagtataka pa siya dahil kung bakit may damit itong pangbabae sa bahay. Ang sabi naman nito ay damit daw na naiwan sa ex niya. Kaya napatango-tango na lang ako. Tig-iisang itak at patalim silang dalawa maliban sa dala-dala nitong 45 pistol. Pang-emergency lang daw ito dahil hindi daw nila alam kung ano ang pwedeng mangyari sa lugar na iyon. Sa mismong harapan ng apartment pinahinto niya ang sinasakyan nilang motorcycle. Dinapangan na naman siya ng takot sa katawan nang mapansin niyang tahimik ang buong paligid at sarado ang karinderya ni Aling Kuring. Kaunti lamang ang mga taong dumadaan na animoy wala pa sa sarili. May mga sasakyan na dumadaan pero iilan lang. Kakaiba ang katahimikan ngayong araw. Dalawa silang umakyat sa apartment ni Lieutenant Rubin. Pero bago pa sila umakyat, ay nagbilin ito ng isang nakakatakot na paalala. Tandaan mo, Isabela, kahit na anong mangyari, lumaban ka. Kung maaari, patayin mo na. Dahil kung hindi mo yun gagawin, tiyak na tayo naman ang gagawing putahe at dinuguan ni Aling Kuring. Pinakatandaan niya ang sinabi ng lalaki habang papaakyat sila sa dalawang palapag kung saan nandoon ang kwarto niya. Ay siya rin ang palakas ng palakas ang pagkabuo ng dibdib ko. Nakasunod lamang sa kanya ang lalaki dahil ito ang nagbabantay sa kanilang likuran. Napakatahimik ng buong lugar dahil yung iba mga nagrerenta dito ay gabi ang uwian ng mga iyon na hindi naman alam kung tao ba ang mga ito o aswang din. Katulad nila Veronica. Matiwasay kaming nakapasok sa loob ng kwarto. Agad ko itong inilak. Agad akong napaupo sa pag-isahan kong kama.
habang sapu-sapu ang aking dibdib. Halos hindi ako makahinga. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tumigil ang malakas na pagtambol niyon. Napaangat ang mukha ko sa kasama ko na ngayon ay inabutan ako ng tubig. Agad ko itong kinuha at niyarok. Saka pagkatapos ay agad kong kinuha ang malaki kong bag at nagsimulang mag-impake. Laking pasasalamat ko lang dahil kakaunti lang ang mga gamit ko. Iniwan ko na ang hindi importante. Isang malaking packbag at maliit na tote bag lang ang naligpit ko. Hinayaan ko na si Lieutenant Rubin na siya ang magdala sa malaking bag ko nang magpresenta ito dahil mabigat iyon. At dahil sa nagmamadali kami, ay agad kong binuksan ang pintuan upang lalabas na nang bigla na lamang akong mapasigaw nang bumungad sa akin ang 4 na babae habang nakangisi at nandilisik ang mga mata. Nakatayo ang mga ito sa tapat ng aking pintuan. Dahil sa sobrang takot at pagkagulat ay nabitawan ko ang bitbit kong tote bag at agad na napaatras at napahawak na mahigpit sa kasama ko. Mabuti naman at bumalik ka rin agad, Isa. Alam mo bang kanina pa kami naghihintay? Inip na si Aling Kuring at nagdala ka pa ng kasama. Mabuti naman dahil marami-rami din ang magagawang ulam at dinuguan si Aling Kuring kinabukasan. Nakakakilabot na tura ni Victoria sa akin habang nakangisi ito. Nagtindigan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Halos matumba pa ako dahil biglang nawala ng balansi ang mga tuhod ko at tuluyan na itong bumigay. Umaynahon ka, Isabela. Huwag kang magpapa-apekto sa kanila. Labanan mo ang takot mo dahil yan ang magpapahamak sa iyo. Andito pa ako, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Dalawa tayong lalaban. Buhat sa narinig ko mula kay Lieutenant Rubin ay nabuhayan ako ng loob. Dahan-dahan akong tumayo at hinarap ang 4 na aswang. Umalis kayo riyan kung ayaw niyong mapahamak. Hayaan niyo na kaming makaalis sa lugar na ito, Victoria. Wala naman akong kasalanan sa inyo. Kaya hayaan niyo na lang kami. Napaatras ako nang mas lalo lang umisi ang 4 at dahan-dahang pumasok sa loob ng aking kwarto. Agad akong hinila ni Lieutenant Rubin at itinago sa kanyang likuran. Bakit namin kayo papakwalan? Gayong magiging masarap naman kayong hapunan. Sabi pa nito ulit. Pero bago nyo pa kami maging hapunan, tanggapin nyo muna ang regalo ko para sa inyo. Rinig kong sabi ni Lieutenant Rubin. Ang kasunod kong naramdaman ay ang biglang pag-atake niya sa 4 na babae sa harapan noon. At pinagtataga niya ang mga ito. At dahil sa hindi napaghandaan ng mga babae, ay natamaan ang bawat isa sa kanila. Isang malakas at nakakakilabot na palahaw ang aking narinig. Natuod lang ako sa aking kinatatayuan habang nanonood sa kanila. Malakas na pagpalahaw at mga kalabog ang tangi kong naririnig. Tila bigla akong nagising sa pagkakatulog nang makita kong uundayan sana ni Victoria sa pagtaga si Lieutenant Rubin ng bitbit nitong itak na hindi ko naman alam kung saan ito nanggaling. Malakas akong sumigaw. Binunot ko ang maliit na punyal sa aking tagiliran at patakbong sinaksak sa likuran ng bahagi si Victoria. Isang nakakakilabot na palahaw nito ang naririnig ko. Agad akong napaatras na makita kong biglang nagliliyab ng dahan-dahan ang likuran ng babae. Kung ganun, ito pala ang dahilan kung bakit binabad ni Lieutenant Rubin sa kalamansi at asin ang punyal. Kasunod kong narinig ay ang pagsigaw ni Lieutenant sa pangalan ko. Pero huli na dahil naramdaman ko na lang ang biglang paghapdi ng likuran ko. Napasigaw ako sa sobrang sakit niyon.
nang maramdaman ko ang pagbao ng kuko ng kung sino man sa likuran ko. Hindi na ako nakagalaw pa ng kasunod kong maramdaman ay ang biglang pagtilapon ng kung anong klaseng nilalang dahil sa mas lakas na atake ni Lieutenant Rubin dito. Agad akong napahawak sa likuran ko. Kinapa ko ang sugat doon pero hindi ko maabot. Napasiksik ako sa dingding ng aking kwarto nang bigla na lang nangingisay ang tatlong babae na makita nila ang dugo na umaagos mula sa likuran ko. Hinahanap ng mga mata ko si Victoria pero hindi ko siya mahagilap. Pagtingin ko sa sahig ay may nakita akong itim na abo doon. Ibig sabihin ba ay tuluyan ng nasunog ang babae? Kahit nahihirapan ay agad kong binunot mula sa sahig ang maliit na punyal ko. At mang susugod pa sana ako kahit nahihirapan ay nagulat ako dahil bigla na lang nagliliyab ang katawan ng tatlo at unti-unti nang nasusunog. Napaiyak ako sa sobrang takot dahil hindi ko na inakala na hahantong pa ito sa ganito. Agad na inakay ako ni Lieutenant pababa nang makitang naging abo na ang apat na babae. Pero pakiramdam ko, umatras ang paghinga ko ng eksaktong pagbukas namin sa maliit na gate na gawa sa bakal ay bumulaga sa di kalayuan sa amin ang apat na mga nilalang. Nag-anyong malaking aso ang mga ito habang mabalasik na nakatingin sa amin. Hindi ko kayang maipalawanag ang anyo nila dahil animoy litson na ang kulay sa kanilang mga balat. Kumikintab ang mga ito habang ang kanilang mga bunganga ay sobrang laki na halos naabot sa kanilang tenga. Ang tutulis ng kanilang mga ngipin, tumutulo rin ang kanilang malalapot at mababahong laway. At dahil sa medyo madilim na ay kitang-kita ko ang nagbabaga nilang mga mata. Ibinaba namin ang bitbit naming mga bag. Pinilit kong makatayo ng mga ayos. Pareho kaming may bitbit na itak ng kasama ko. Animoy hinihintay ang biglang pag-atake ng apat na nilalang. Hindi ko alam kung sino. Napasigaw ako nang biglang umatake ang mga ito nang sabay-sabay. Agad na nanlaki ang mga mata ko dahil pakiramdam ko ako ang punteriya nilang apat. Pero bago pa mangyari iyon, ay nakarinig na ako ng isang pag-atungal dahil sa sakit nang bigla itong hatawin ni Lieutenant Rubin nang daladala nitong itak. Kaya agad na napapahinto ang tatlo sa akmang pag-atake nito sa akin at nabaling ang atensyon nila sa kasama ko. Hindi na nakatayo iyong natamaan ng itak ni Lieutenant Rubin. Nanlaki ang mga mata ko nang dahan-dahan itong nagpalit anyo at unti-unti kong nakilala kung sino ito. Kaya napatras ako sa takot. Walang iba kundi si Aling Kuring. Nagpambuno si Lieutenant Rubin at ang dalawang aswang habang ang isa ay nakangising asong ulol. Ito habang nakatitig sa akin at bigla na lang ako nitong inundayan. Kaya napahiga ako sa lupa. Napaiyak na rin ako sa sobrang takot dahil baka matuluyan na talaga ako. Napasigaw ako ng pagkalakas-lakas nang bigla itong ngumisi nang pinaibabawan ako. Biglang lumaki ang bibig nito. Agad na itinikom ko ang bibig ko na biglang tumulo ang napakasamang amoy ng laway nito sa aking pisngi. Pilit ko siyang itinutulak pero bakit parang ang bigat niya? Bigla kong nakapa ang punyal sa gilid ko dahil nabitawan ko ang bitbit kong itak. Agad ko itong binunot at sinaksak siya ng paulit-ulit sa tagiliran. Pero bago pa ito matuluyan ay napasigaw pa ako sa sobrang sakit ng bumaon ang kuko nito sa magkabilang hita ko at hiniwa ito patungo sa tuhod ko. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Napapiksi ako nang makarinig ako ng sunod-sunod na putok ng baril. Kasabay niyon
ay ang malakas na pag-igik ng mga aso. Agad na hinanap ng mga mata ko ang lalaki. Napahinga ako ng maluwag na makita itong nakatayo habang sapu-sapu ang tiyan na may umaagos na pulang likido. Marami itong sugat sa katawan, gawa sa kalmot ng mga aswang. Agad na bumalik ang anyo ng mga ito sa pagiging tao at siya ring pagdatingan ng mga tao na gulat pa sa nangyayari. Na animoy may pagtataka. Mukhang bumalik na ulit sa dati ang mga sarili nila. Halos magsusulat ang lahat ng mga tao ng mga laman nilang gawa pala sa karni at dugo ng tao ang kinakain nila sa karinderya ni Aling Kuring. Nagsidatingan din ang ibang mga kasamahan ni Lieutenant Rubin at inimbestigahan ang lugar. Maraming parte ng katawan ang natagpuan sa likurang bahagi ng karinderya. Ang mga pulis dinala kami sa hospital at doon nagpapagaling ng 1 buwan dahil na rin sa natamo naming mga sugat. At buhat doon, nagawara ng patimpalak si Lieutenant Rubin. Tumaas din ang ranggo nito, habang ako naman ay binigyan nila ng trabaho bilang sekretarya ni Lieutenant Rubin sa kanyang opisina. Taga-ayos ako ng mga papel. Naging mabuti na rin ang pakikitungo naming dalawa ni Lieutenant Rubin hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon at nagkapamilya. Okay, yun po yung ating kwento, At kung meron po kayong opinion, please comment down below. At maraming salamat po muli sa pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. God bless everyone.